Nagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Lady, ano activity natin ngayon? Samahan niyo po kami ipakita ang aming mga fish pan. Tara, samahan nyo kami. So yan mga kap, punta nga pala tayo sa ating fish pan. Kung saan ipapakita namin sa inyo, yung iba't ibang klaseng pinagagawa namin doon. Bali mga kap, may tatlong klase kami ng fish pan. Yung isa is concrete, yung isa yung hinukay namin sa lupa na nilagyan namin ng plastic ng liner, at yung isa yung trapal. Dito mga kap, pinakinabangan muna namin tong isang trapal namin na kulay blue, na kung saan ang gumagawa ngayon ay si Rodel. Yun. Bali ito mga kap, bali kapag may bisita tayo, ginagamit natin to para sa swimming pool nila. Pero ngayon mga kap, i-convert natin sa fish pan. Ilalagay natin dito yung tilapia. So ito nga isang bago namin, may darating pa kaming mga bilog na trapal. So ito muna, pinakinabangan na namin kaysa naka-stock, ginawa muna namin siyang fish pan. So may drain nga pala ito mga kap, dyan o. Kita nyo yun yung butas. So kapag ito, ibinaba namin, magdi-drain na siya. So kanina nga pala, pumikap nga pala si Rodel ng hito. Check naman natin. Ito naman isang fish pan namin na trapal din. Kung makikita nyo ito, ginawan lang namin ng bahay. Yan. So ito nga mga kap, makikita nyo dito yung ating mga hito. Del, mga ilang piraso to? Mga 3K po. So 3,000 piraso ito mga kap, na fingerlings ng hito. So, kararating lang niya. Makikita nyo sila kung gaano sila ka-active. So, ito yun mga kap. Bali, may darating pa tayong isang fish pan na gantong size na circular naman na bilog. Circular na, bilog pa, no? O sige mga kap, baka dito namin ilagay. So, mapapansin nyo mga kap, lahat kami nakapula, parang trapal. So ito mga kap, may mga laman pa rin tong mga hito. So yan mga kap, yung mga itim na nakikita nyo na yan, sila yung mga hito dyan sa ilalim. So hindi natin mapapalitan o malilinis. Nagpalit tayo mga 50% lang, kaya hindi natin makita ibang hito dyan. So dito naman tayo sa ating fish pan na tangke. Ito naman mga kap, ang gamit natin dito concrete na may kasamang liner. So dito nga may kita natin yung ating mga tilapia. Yan. So kumakain sila ngayon mga kap. Diba? So bali nga pala mga kap, itong tilapia na nasa pond na to, na kung saan sinama ko yung ating mga tao na maging kasosyo. So, lahat kami may mga pag-aari dito sa tilapia na to. So, tanong na, lady, ilan ang mo dito? Ang tilapia mo? 500 pieces na tilapia. Meron silang 500 pieces na tilapia dito. Yan. Kumakain nga sila. So naglalaman nga pala tong tangke na to mga kap, mga 3,000 to 3,500 pieces na fingerlings ng tilapia. Bali yung mga tao natin, meron silang tig 250 pieces. Yan. So the rest, yun kay Orion na. Ayun naman, bali ako pa rin naman magpapakain. Yan. Akin pa rin expenses. Bali pag nag-harvest, kahit pa paano may makukuha silang tig 250 pieces nilang tilapia. Si Ready naman makakuha ng 500. Yan, mag-1 to sa hawakang iihaw yan. So ito mga kap, at mukhang mga anak na to, medyo humina itong kambing namin. Buntis siya, hindi namin nalabas. So doon naman tayo sa isa.
Ito mga kap, bali ang source namin ng kuryente. Yung dalawang 12 volts 300 AH, sila yung nagpapagana dito sa ating mga fish pan, sa ating mga tangke. So yan mga kap, ililipat na rin ni Rodel yung tubig dun sa ating tilapia. Ito naman mga kap, yung tilapia natin na hinukay. So tapos nilagyan natin siya ng liner or fish pond liner. Kanina kakapakain lang. So yan, sinubukan natin magpakain para makita sila. Oh, yun nga, may kita mo yan lang, puro bubbles. May kita lang natin dito mga kap, sa camera siguro yung mga bubbles. Pero kung sa mata ko dito, nakikita ko naman yung mga isda na kumakain. Bali nilalagyan din natin to ng net kasi nga may kingfisher minsan nakatambay dito at inaabangan yung ating mga alagang tilapia. Ngayon nagdadagdag tayo ng tubig para kasi bumababa yung tubig eh. Dalawa lang yan, either may leak or kumabyos ang ating filtration. So kung makikita nyo ito mga kap na tumutulo to, ang ginagawa natin dyan is may filtering system tayo na humihigop ng tubig dyan na sa ilalim nila at nilalagay sa filter natin bago uli ibalik. So, hindi tayo nagkakamali. Mga ilang piraso to? So may 3,000 pieces din to. Mga 3,000 to 3,500 pieces. Kaya ginagawa natin yung filtering system mga kap para hindi mag-accumulate yung ammonia niya sa ilalim na magiging laso nila or toxic sa kanila. May kita nyo nga, ma-green na yung tubig. So ma-algae na siya. Ang aming obserbasyon mga kap, para mas okay talaga ang tilapia natin na naka-open dito kesa yung hindi sila naaarawan tulad doon. So mas nakikita namin na mas malakas sila dito at mas healthy sila. Bali meron na rin tayo naka-ready na fish pond liner na para doon sa baba at may darating tayong dalawang circular na trapal na fish pan. Yung isa kasing laki nung maliit na yon, yung isa baka ganito kalaki. So ang plano namin dito mga kap, bali yung 1,000 pieces dyan, ililipat namin dito. Ang ginawa ko lang, nilinis ko muna, binabaran ko ng tubig, tapos papalitan uli namin yan, tatanggalin uli namin yung tubig at ililipat na namin dito yung 1,000 pieces na tilapia doon. Para makita natin at maobserbahan natin kung anong advantage at saka disadvantage na nakalitaw na ganito at yung nakalubog na yon. Kasi paresta silang masisinaga ng araw. Ito ang ginamit nga lang natin trapal, ito ang ginamit natin as fish pond liner. Ayan mga kap, bali mag-comment lang po kayo kung may mga tanong po kayo. Yun, so comment lang kayo mga kap. Ang ginagamit pala natin ditong kuryente is free energy or galing sa solar o galing sa araw. So yun mga kap, bali napakita na namin sa inyo yung isang fish pan namin na hinukay na may fish pond liner at ito isang bagong fish pan namin na kung saan swimming pool at kinonvert natin ng fish pond at ito naman yung isang dumating sa atin na maliit na fish pan na pula na trapal na walang bahay, kaya ginawan lang namin at nilagay natin ang ating mga fingerlings ng hito. At ito naman yung small na trapal natin na sinubukan, hito din laman. So ang plano namin mga kap, pag dumating yung aming trapal na circular, ililipat namin tong mga tilapia dun sa labas at yung bagong darating na hito, dito namin sila ilalagay. Kasi nakikita namin na para mas kailangan ng tilapia yung araw kumpara sa hito. At isa pa sa napansin namin, mas malakas ang kuryente sa tilapia kumpara sa paggamit ng kuryente sa hito. Ibig sabihin, dito kahit hindi mo sila i-bubbles, palit-palit lang ng tubig. Dun sa tilapia, kailangan siyang may bubbles at may filtering system kung ang fish pan mo gantong estilo sa akin. Kailangan mo siya ng filtering system. Ayun mga kap, schedule nyo lang po pag gusto nyo pong pumunta dito sa amin.
Yun. At para makita nyo rin ang aming eksperimentong mga fish pan. Bali, ang masasagot lang namin sa inyo dito base sa experience namin. Muli po ang inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Na taos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan ninyong mga pamilya, na sana po mingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagustuhan at mga kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.